Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. My name is Sam, aka #Biyaherong Becky. And guys, thank you sa lahat ng aking mga bagong subscribers at sa aking mga returning viewers. Thank you so much. And first of all, gusto ko munang magpasalamat. I-congratulate si Nicole Herlin Budol for winning Best New Actress winner dahil sa kanyang serye ng Magandang Dilag. So congratulations to you, Nicole, para sa second Kapuso Access Choice Award. So, diba? Talagang namamayagpag ang career ni Nicole Budol. So, keep it up. So, may mo na yung babash sa'yo about sa, nangyari sa convo nyo, whatever it is, never mind. Diba? Basta gawin mo lang ang tama kasi ikaw lang naman nakakaalam sa sarili mo. And, naniniwala naman ako sa'yo. At yun na nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi si Diana Zubiri. Yung issue na inisnab siya sa isa sa mga shops ng Louis Vuitton sa Australia, 'di ba? So, hati ang ang sinasabi ng mga tao kaysa nga sikat ka at ganoon pa, feeling pa VIP at blah 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 blah, and so on and so forth. But that's not the real issue. The point is you are a customer, and the saying goes, customer is always right, diba? So, ganun yun. So, customer ka eh. Without customers, walang kikitain ang business. Tama? Kasi guys, no. Wag nyo akong turuan sa mga ganyang bagay dahil sanay ako sa mga negosyo na yan. So, you have to treat nicely yung customer. Saan pa mang kontinente ka sa mundo, di ba? Asia, Europe, whether, general rule, customer is always right, no? So, eto na nga. Syempre, ang maramdaman ng pag inisnab ka, no? Parang nakaka-disappoint. Syempre, parang maisip mo, may racism eh. Because you are a Filipino and you are not well entertained, di ba? So, masakit yun. Kasi nandoon ka sa shop na yun, it's, sabi natin kung nag-inquire lang, whatever, or you wanna buy something, that's why nandun ka sa shop na yon, di ba? So nakakaloka. And then what happened pa nga, dahil sabi niya naka-gym lang siya ng pansuot, so pagbalik niya ay nag-ayos na siya, doon siya mas maganda yung treatment sa kanya. So thereafter yung sa pananamit mo, parang ganun, di ba? Parang nakakaloka. So I just want to share a story, no, before when I was working in Saudi Arabia. So so, eto na nga, kasi mahilig ako bumili ng shoes. Nakaka-relate kasi ako eh. So, wala pa akong alam dati sa mga brand na yun. Ang alam ko lang yung mga kilalang brand, yung Adidas, Nike, iba pang mga brand. So, yan lang yung alam ko noon. And then, pag ako kasi dati, hindi ako after sa mga brand. Basta nagustuhan ko yung shoes na yun, binibili ko siya. And then, mahilig ako magbigay ng gift sa kapatid ko kasi basketball player. Pinag-aaral ko siya noon sa college. Ngayon, ang brand ng shoes na yun ay Geox. Tapos, ayun na, pagpasok ko sa shop na yun, ang nagbabantay noon, Egyptian. So, syempre, nakita mo nakasale sila, di ba? I think the price before is 500 reals, which is equivalent to Philippine money, is 7,000 pesos. Medyo pricey na rin, pero very afford ko lang yan at that time, no? Kasi at that time, nagmamanage ako ng coffee shop doon, no? Tapos may percentage pa ako sa kinikita ng shop kasi akin yung menu. So, usapan namin ng may-ari. Alam nyo yun, may porsyento ako sa benta ng pagkain, so 10% ako guys. So, ganun. Kaya, kahit pa paano, afford ko bumili ng mga ganyan-ganyan. At doon ko nga rin first time bumili ng laptop para sa sarili ko. So, di ba? And then, pagpasok mo sa shop na yon, hindi ka in-entertain, no? So, nakakadismaya. Kasi, bakit? Just because you're a Filipino? Ganun. Uy, huwag natin isumay mga Filipino. Marami ding mga Filipino, mga malalaki ang kita sa ibang bansa, no? So, andyan yung discrimination. So, ang ginawa ko guys, sa galit ko, so, naglabas ako ng pera na, diba, pinakitaan ko na. Tapos, hindi ako nakontento. Talagang winarda ko yung Egyptian na yun. Bakit? Dayuhan lang din naman siya sa bansa na yun eh. So, ang ginawa ko, tinalakan ko siya, nag-Arabic kami. Sabi ko, Lesh, at siyan ana Filipine, tamaib ka, yan eh.
You don't want to entertain me? Finenta mo there, sabi ko sa kanya. So, where's your boss? Ayun na. So, ang ending noon, okay rin naman. Binili ko pa rin yung shoes na yun. Pero at least, diba, na-prove ko na, ganon. Kasi customer is always right. Diba? Binili ko pa rin yung shoes na yun, no? So, yun nga, kulay maroon yun eh. Ang ganda. Tapos, pag tingin ko sa Pilipinas, kasi chinek ko, walang Giyok sa SM ganon, sa Robinson wala akong nakita, pero alam nyo guys, saan ko nakita yung Giyoks? Sa Rustan pala. So, ano pala, bongga pala yung di ba, Rustan, no, di ba? Doon pumupunta yung mga mayayaman, diyan sa tabi ng SM Mega Mall, diyan sa Maynila. So, ay bongga ang mga price. So, kay mga tag 10,000, 12,000 ganyan, sabi ko ay mamahalin na rin pala siya, no? So, naloka ako. So, ayun nga guys, no? So, wag natin i-judge si Diana na nag-i-inarte siya dahil artista, gusto niyang ganyan, maayos yun. Siyempre, customer ka, dapat, no? Dapat talaga pag ganun, binabara. Ako binara ko talaga kasi para next time, hindi na nila gawin sa iba pang kababayan natin na nandoon para bumili ng isang gamit, no? Kasi, bibili ka man o hindi, once na nagpunta ka doon, interested ka sa gamit na yun, no? Kasi gusto mong bigyan ng reward yung sarili mo. So, yun ang point ko doon, no? So, yun, minsan kailangan din natin mag-rant, no? So, regardless. Kaya yung ibang mga Filipino na nambabash na ganyan, huwag magpa-feeling VIP pag ganon dahil nasa ibang bansa, blah, blah, blah. Alam nyo, di ba? Put yourself into other shoes, diba? What would you feel? Kahit sa Pilipinas So, happy na lang tayo kasi dito sa Philippines, kahit papaano, well-trained, no? Kaya nga, talagang ang Pilipinas pagdating sa service, no? Mga sa sales lady natin, ang gagaling nila kasi minsan tayo na nga lang maiinis kasi sinusundan-sundan tayo sa mall. Sa akin, I don't mind, no? Kung sinusundan, sabihin ko lang, sige, ako na lang bahala. Pero yung iba nagtataray pa, di ba? Kasi ayaw nila ng sinusundan, no? Pero that's how we, serve the customers. Kasi nga, we want sales, di ba? Kasi bumili pa yan sa iba, di sa'yo na lang. So, ganun lang yun. So, yun, kung tinarayan man siya ni bumalik si Diana Zubiri doon at nagdamit siya, tama lang yung ginawa niya para maipakita niya, ako yung inisnab mo, di ba? So, syempre, in-outfitan na niya ng bonggang-bongga, o di ba? Diana is Diana, maganda si Diana Zubiri. So, ganun lang. Ganun lang yung side comment ko rito, no? So, kayo, kung nasa ibang bansa kayo, di ba, kung nakaranas din kayo ng ganyan na parang isnabin kayo, ipagtanggol nyo rin yung sarili ninyo. Na kasi, uso kasi yan uso yung racism dahil Filipino ka. Doesn't mean na Filipino ka, can't afford ka na bumili ng mga mamahali na bagay. No. Diba? Merong iba dyan, mas pera pa nga ibang mga Filipino kaysa taga dyan Diba? Kasi, mga professional, may mga magagandang trabaho, diba? So, they are paid high. Kaya may capability sila. So hindi talaga may iwasan yan sa ibang bansa. Kaya naiintindihan ko yung side ni Diana Zubiri na ganun. At least ginawa nga lang niya 'di ba? Nagpalit lang siya ng magandang damit. Hindi pa siya nagtatalak ng bonggang-bongga. Ako, nagtalak talaga ako. Talagang lessons kanya noon. Ulitin pa niya. So hindi na. So ganun lang 'yun, quits na kami. Ako pa ba? Maldita ako. So yun lang guys. Thank you so much. At meron na tayong napag-usapan sa araw na to. At abangan natin ang mga next na event, no? So this coming January ay tututok naman tayo sa Arena Hispano-Americana. So kay Michelle Arceo sa darating na kanyang laban. So yun lang guys. Thank you so much and have a wonderful day. Ciao!